Ikalimang kabanata. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanya sinabi, Bayang Israel, tingnan ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai. Hindi sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. Harap-harapan siyang nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy, habang ibinibigay niya ang kaniyang mga utos. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh, sapagkat natatakot kayo sa ningas at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sinabi niya, Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang gumamit nito ng walang kabuluhan. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga, tulad ng ipinag-uutos ni Yahweh na iyong Diyos. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Ikaw, ang iyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Ang iyong alipin, lalaki man o babae, ay kailangang mamahingang tulad mo. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto, at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inuutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong ama at ina, tulad ng iniutos ko sa inyo. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang kaniyang sambahayan, bukid, alilang lalaki o babae, baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang mga ito'y sinabi sa inyo ni Yahweh doon sa bundok, mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok. Liban doon, hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang kanyang tinig mula sa kadiliman habang nagliliyab ang bundok, lumapit sa akin ang pinuno ng bawat angkan at ang inyong matatandang pinuno. Sinabi nila, ipinakita sa atin ni Yahweh na ating Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan, at ipinarinig sa atin ang kanyang tinig. Nakipag-usap siya sa atin ng harapan, ngunit hindi tayo namatay. Bakit natin hihintaying mamatay tayo rito? Lalamunin tayo ng apoy na ito at tiyak na mamamatay tayo kapag nagsalita pa siya sa atin. Sinong tao ang nananatiling buhay matapos marinig mula sa apoy ang tinig ng Diyos na buhay?
ikaw na lang ang makipag-usap kay Yahweh na ating Diyos. Sabihin mo na lamang sa amin ang lahat ng sasabihin niya sa iyo at susundin namin. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo noon at ito naman ang kanyang sinabi sa akin. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin at lagi ninyong sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila ng kanilang mga anak habang panahon. Magbalik ka sa kanila at pauwiin mo na sila. Ngunit mananatili ka rito at sasabihin ko sa iyo ang aking mga batas at mga tuntunin. Ituturo mo ito sa kanila upang kanilang sundin sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniuutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kaniyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Kabanata 6. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi, upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos na inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanan sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosa ng mga bayang pupuntahan ninyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipulin niya kayong lahat. Huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos, tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh, at mamumuhay kayong matiwasay. Masasakop ninyo ang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway, tulad ng pangako niya sa inyo. Kapag dumating ang araw na itinanong ng inyong mga anak, kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo, noong araw, inalipin kami ng Faraon sa Ehipto. Pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa Faraon at sa mga Ehipsyo.
Inilabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan ng mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Kalulugdan tayo ng Diyos nating si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng ipinag-uutos niya sa atin.